можливо поставити на паузу їх життя. Ми не скажемо дітям: вибачте, у нас війна, давайте потерпіть 5-10 років, і ми потім вам займемося. Зараз, тут, і вони повинні плавати, соціалізуватися, вчитися. Hindi maaaring ipagpaliban ang kabataan. Ito ang paniniwala ni Ayuna Morozova habang muling binubuksan ang pinakamalaking swimming pool complex sa Kharkiv sa kabila ng patuloy na panganib ng pambobomba. Ang pasilidad ay 2 taong isinara matapos masira ng shelling, ngunit muling nagbukas noong May 2024 upang bigyan ng espasyo ang mga bata na muling makaramdam ng normal na buhay. Але через те, що ми, на жаль, близько знаходимося від росіян, нас постійно обстрілюють. Sa ibang bahagi ng Kharkiv, mas literal namang nasa ilalim ng lupa ang pag-asa ng kabataan. Matapos ang 3 taong hindi pagpasok sa paaralan mula nang lusubin ng Russia ang Ukraine noong 2022, muling nakabalik sa pag-aaral ang 14 anyos na si Evangelina Tutorico. Мені дуже подобається через те, що я знову можу спілкуватися з однокласниками офлайн, бо до цього я могла тільки ходити гуляти з ними, але тепер я бачуся з ними майже кожен день. Sa Kharkiv region na lugar kung saan may pinakamaraming nasirang paaralan mula 2022 dahil sa halos araw-araw na pag-atake ng Moscow, itinayo ang underground school. От ця будівля, вона взагалі зводилась як протирадіаційне укриття. За всіма вже останніми нормами, ГОСТами, за всіма вимогами до протирадіаційного укриття. Тому ми зараз знаходимося, мабуть, в укритті одному із найбезпечніших, які в принципі в Україні. Ngunit hindi lahat ng kabataan ay may ganitong pagkakataon. Sa bayan ng Balaklia, 70 kilometro lamang mula sa frontline, nakatira ang 15 anyos na si Bogdan Nechikov kasama ang kanyang inang may cancer. Online lamang ang kanyang pag-aaral at wala na siyang kaibigang kaedad sa kanilang lugar. Sa tuwing may banta mula sa Russia, laging nakahanda ang kanyang gamit para sa agad na paglikas. Моя жизнь очень сильно изменилась, когда погиб мой папа. Мы потом все делали сами. Это было очень трудно. Сейчас мы как-то более приспособились быть вдвоем. Мы как одна дружная команда. Namatay ang kanyang ama na isang sundalo habang ipinagtatanggol ang Kharkiv noong 2022. Sa buong Ukraine, kulang ang mga espesyalistang tumutugon sa trauma ng kabataan. Isa si Marina Dudnik sa mga psychologist na sumusubok punan ang kakulangan sa pamamagitan ng NGO na Voices of Children. Ми діагностуємо дуже багато і страхів у дітей, і тривоги, і у підлітків зараз дуже багато і самопошкодження є, і суїцидальні думки. Ayon sa mga pag-aaral ng World Health Organization at UNICEF, bumaba ang antas ng kasiyahan ng mga kabataang Ukrainian ngunit nananatili ang kanilang kakayahang magpakatatag. Sa kabila ng sirena, basement at sirang paaralan, patuloy silang nangangarap at sa isang bansang winasak ng digmaan, ang simpleng pagkakataong mag-aral, makipagkaibigan at mabuhay bilang bata ay isa ng anyo ng paglaban. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.